Maaga pa lang ay ramdam na ni baby girl na malas ang araw na yon. Baby, overtime ka sa penthouse si boss mamayang gabi. Doon ka naka-assign. Seryosong sabi ni Nanay Hernaline. Parang binuhusan na malamig na tubig si baby. Ayoko na po doon ay Herna. Last time pa gamit na kondom ang nilinis ko. Akala ko ba workaholic si Sir Ray at mabait? Playboy palat sa lahura. Napahawak sa noo ang matanda. Fernandez yon, binata pa. Expected na yan. At saka ikaw ang gusto niya. Pulido ka raw magtrabaho. Paano naman po ang dignidad ko? Trabaho lang, baby. Ikaw lang ang on duty. May dagdag sahod naman ang serbisyo mo. Mahinahong sagot ni Hernaline. Sandaling natahimik si baby. Naalala niya ang 6 na batang naghihintay at umaasa sa kanya. Ay, sige na po. Mag-overtime na lang ako. Tumango si Hernaline at iniabot ang susi at access card. Salamat, baby. Huwag kang gagalaw ng kahit ano. Ayaw ni Seray ng kinukuhang pag-aari niya. Napangiti siya ng pilit. Kahit kalat ang pera niya, wala po akong kukunin. Walang nang nagawa si baby kundi sundin ang trabaho. Nang magabi, tahimik ang buong penthouse floor ng Fernandez Empire, maliban sa mahinang pagrereklamo ng tiyan ni baby. Hindi na siya naka-uniform dahil nagbihis na siya upang aalis na lang matapos ang trabaho. Konti na lang, baby girl. Matatapos din ang gutom na to. Makakakain ka na rin. Tiis muna. Halos maging legs na ng manok ang mop na hawak niya dahil sa gutom. Pero hindi na nakatiis ang sikmura niya. Bandang 8:00 ng gabi, napadpad siya sa kusina ng CEO. Hindi niya balak mangupit. Talagang hindi, ngunit may sariling desisyon ng kamay niya. Sasabihin ko na lang na ikalta sa susunod na sahod ko makakain ko. Sumilip siya sa paligid. Wala naman tao. Tiyak laman na naman ng bar ang amo. Kinuha niyang isang container. Hindi niya alam na dinner pala yun ng amo. Isang subo lang. Hindi ko to uubusin para hindi halata na nakain. Kakasubo pa lang niya ay bumukas na ang ilaw. Napahinto siya. Sa pintuan ng kusina, nakatayo si Raymundo Fernandez Jr. Nakaputing long sleeves, nakaayos, mukhang galit. Come on, Lola. Malaki na po ako. Sinabi ko nang hindi mo na kailangan pang iset up ang mga dates ko sa kung sino-sinong babae. Kaya kong piliin na magiging nobya ko. Galit at tura ni Ray habang kinakalas ang necktie. Ray, you're 30. Konti na lang at tuluyan ang mawawalang edad mo sa kalendaryo. Kailan ka mag-aasawa? Kapag pumantay na rin ang mga paako at naibaon na ako sa lupa gaya ng lolo mo at mga magulang, naunahan ka pa ni Ren na magkapamilya. Sigaw ni Rina, makulit na abuela ni Ray. Ito ang ayaw niya sa tuwing ikinukumpara siya sa kanyang pinsan. Lola, ang bata ako pa. Gusto ko pa mag-enjoy. Halata nag-iisip ng alibay si Ray. Ray, sundin mo na lamang ako at mag-asawa ka na. Magkaanak at mag-settle. Mas magiging kampante ako kung settled ng buhay mo bago ako mamatay. Singhal ng matanda. Hindi ka pa mamamatay, Lola, dahil masamang damo ka. Agad na binato ni Doña Rina ng panyo ang apo dahil sa pabalang na sagot. Samantalang pasimpleng ibinabalik ni baby ang container sa ref, ngunit doon nagtama ang paningin nila ni Raymundo. What the? Anong ginagawa mo sa pagkain ko? Si baby nakanganga. May kanin pang nakasabit sa labi. Samantalang si Raymundo napatigil sa paglalakad. Hawak ang necktie, nakatitig kay baby. At sa pagkain niyang kalahati na ang natitira. Patay ako. Tatanggalin ako sa trabaho nito. Makukulong kaya ako? Mumunting boses sa isip ni baby. Baby, answer me. Nataranta si baby nang tawagin ng amo. Good evening po, sir. Hindi po ako magnanakaw. Gutom lang po ako. Pwede pong ikalta sa sahod ko. Tarantang wika ni baby. Baby, singhal ni Doña Rina. Sino yung babaeng tinatawag mong baby, Ray? Parang tinusok ng karayom ang utak ni Raymundo. Bago pa makapagsalita si baby, hinawakan na ni Ray ang kamay niya. Mahigpit, biglaan. Lola. Mabilis sa saad ni Ray. She's my girlfriend. Napatigil si baby. Ha? Anong girlfriend na pinagsasasabi mo? Napadaing si baby nang higpitan ni Ray ang hawak sa kanya.
Samantalang ngumiti si Raymundo. Isang peking ngiti sa labi kahit na malalaki ang tingin ni baby sa kanya. Girlfriend ko, she's my baby. Yes, I'm baby. Tinuro pa ni baby ang kanyang sarili matapos magsalita. Litong-lito sa nangyayari. Gumisi si Doña Rina. Bakit? Baby naman talagang pangalan ko. Boses sa isipan ni baby. So, ikaw ang baby ng apo ko? Nakataas ang kilay na tanong ni Rina. Po, ako po si baby, baby girl. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagagets ni baby ang nangyayari. Yes, Lola, she's baby. My baby, girl. Ha? Sabay na sabi ni baby at ng lola ni Rai pero magkaibang tono. Nakabawi sa gulat ang matanda. Girlfriend mo nga itong babae na ito. Ay kung gano'n ay seryoso na to, Rai. Napangiti ang lola niya mula tenga. Sir, pabulong na halos maiyak si baby. Nagugutom lang po ako pero hindi naman po ako nabibingi kapag nagugutom. May saltik po ba kayo? Ano pong pinagsasasabi nyo? Ako? Girlfriend nyo? Makisama ka na lang. Bulong din ni Raymundo, hindi inaalis ang ngiti. Isang gabi lang, promise. May bonus ka. Pakalmahin mo lang ang kakulitan ng lola ko. Parang anghel na bumulong sa tenga ni baby ang salitang bonus. Mukhang pera kasi siya. Yes, Lola. Kaya wag mo nang tangkay na iseta pa ako sa mga apo ng mga amiga mo. Pagagalit ang baby girl ko. Dagdag pa ni Raymundo. Napatingin si baby kay Raymundo. Opo. Mahinang sagot ni baby. Baby girl po ako ni Sir ni Raymundo. Girlfriend niya po ako. Alang-alang sa bonus na makukuha ay nilunok ni baby ang pagpapanggap sa harapan ng matanda. Napahawak sa dibdib ang lola ni Rai. Salamat Lord! May babaeng pumatas sa masungit na apo ko. Totoo nga ang himala. Masayang wika na matanda. Lola! Protesta ni Raymundo. Lumapit ang matanda kay baby. Sinipat siya mula ulo hanggang paa. Maganda ka naman pala, iha. Anong trabaho mo? At kailan mo bibigyan ng apo sa tuhod? Nilunok ni baby ang kanin na wala na sa bibig niya. Ano po? Lola, she's a businesswoman. Hindi naman ako businesswoman. Bulong ni baby. Sinungaling ka po talaga, Sir Rai. Ngumiti si Raymundo habang pinipis silang kamay ni baby. Sabay bulong pabalik. Makisama ka. Mamaya kita pagagalitan. Buti na lang at hindi ka nakapang-janitress lang na uniform. Baka sabihin pa ng lola ko na pumapatal ako sa janitress. Nainsulto doon si baby kaya bumuling din siya pabalik. Huwag ka pong mag-alala, Sir Rai. Hindi rin po ako pumapatol sa mga salahurang hindi alam linisan ng mga gamit na kondom na kailangan pang mag-utos ka ng tauhan para linisan ang kababuyan mo. Namula sa galit si Rai. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan na ganito kaganda ang baby na tinutukoy ni Nanay Hernaline sa kanya na magaling maglinis. Shut up, baby. Ikaw ang mag-shut up, Sir Rai. Nagpeke ng ubos si Doña Rina. Hindi niyo kailangang magbulungan. Sorry po. Nagpisign pa talaga si baby sa matanda. Doon nagsimula ang pinakamagulong kasinungalingan ng buhay ng isang CEO dahil sa isang Tupperware ng pagkain. Then, gusto kong makilalang nobya ng apo ko. Reminder, this is an original script and audio of Jam Tales. Thank you. Then, gusto kong makilalang nobya ng apo ko, mas makilala ng husto. Wika ng matanda, kaya naman agad na umiling si Rai. Not now, Lola. Pagod kaming pareho ng baby ko. Halos kumabog ang dibdib ni baby dahil sa tawag ni Rai sa kanya. Umiling si Lola Reyna, halatang hindi pa rin kontento. Hindi, Rai. Hindi pwedeng ganito. Gusto ko makilalang babaeng to na maayos. Kailan ka pa nagkaroon ng girlfriend na tinatago mo? Matigas sa tanong ng matanda. Lola. Mariing sagot ni Raymundo habang inaalalayan ito palayo sa kusina. Pagod kami pareho. Sa susunod na lang kayo magtanong sa amin ni baby ko. Bukas, pangako. Talaga lang. Naniningkit ang mga mata ng kanyang abuela. Opo. Mabilis sa sagot ni Rai. Ayoko mapagod ang baby ko. Halos mabilaukan si baby sa sarili niyang laway sa narinig. Umiling ang matanda. O sige, pero babalikan kita bukas.
At iha, lumingon siya kay baby. Alagaan mong apo ko. Ah, opo. Pilit ang ngiti ni baby. Pagkasara ng pinto ng kusina, biglang nawala ang lahat ng ngiti sa mukha ni Raimundo. Binitiwan niya ang kamay ni baby na parang napaso. Okay, Malamig niyang sabi. tapos na ang palabas. Maaari ka na bumalik sa trabaho mo, baby. Huminga ng malalim si baby, nanginginig pa ang tuhod. Sir, pasensya na po talaga kung nakikain ako. Hindi ko po sinasadya. Gutom lang po talaga ako. Hindi pa man natatapos si baby ay biglang bumukas muli ang pinto ng kusina. Ah, sandali! Malamig ngunit mapanuri ang boses si Doña Reyna. Parang may humigop ng hangin sa buong silid. Napahinto si Ray, samantalang napapikit si baby. May nakalimutan pala ako. Dagdag ng matanda, dahan-dahang lumalakad pabalik. Kung talagang kayo nga, hindi naman siguro mahirap patunayan. Nagkatinginan si Ray at baby. May masamang kutob ang dalawa lalo nang magsalita muli ang lola ni Ray. Maghalikan kayo. Po! Po! Sabay na sambitin na baby at Ray. May saltik naman pala tong lol. Hindi natapos ang sasabihin ni baby nang harapan ni Ray ang bibig niya gamit ang malapad nitong kamay. Umangat ang kilay ng matanda. Simple lang yun. Hindi ba kayo magkasintahan? Lola, wala kaming dapat na patunayan. Kami... Pag mo akong tawaging lola kung magsisinungaling ka lang. Malamig na putol na matanda. Isang halik lang. Kung totoong kayo, walang problema. Nanlamig ang batok ni baby. Napansin yun ni Doña Reyna. Tumatanggi ka ba, iha? Tanong nito, diretso ang titig. O baka naman, may tinatago kayo. Napasinghap si Ray. Alam niyang kapag umatras siya, tapos na ang lahat. Dahan-dahan siyang humarap kay baby. Makisama ka muna. Isang beses lang. Gusto ko. French kiss. Lap-lap. Bulgar na saad ng matanda. Halos mahimatay si baby. Ang bastos ng lola mo. Namumulang saad ni baby. Napangiti si baby sa kaba pero hindi yun masaya. Ganito ka pala. Kaya mong gamitin ang babae para sa sarili mo. Baby, pero tandaan mo to. Hindi kita hahalikan bilang pag-aari mo. Magtututbrush din ako ng muriatic acid. Baka naihalik mo na sa ibang babaeng bibig mo. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, bigla niyang hinilang kwelyo ni Ray. Nagulat si Ray. Mabilis, diretsyo, isang halik hindi malambing, hindi romantiko, kundi marahas. Nanlaki ang mata ni Ray. Hindi siya nakagalaw. Napatras si baby agad, subalit napatili siya nang makabawi sa pagkabigla si Ray at hinatak siya sa bewang at malalim na hinalikan ulit. Tahimik ang kusina, tanging ang mga labing nagbabanggaan ang naririnig nila. Dahan-dahang umiti si Doña Reyna. Anya, mukhang totoo nga. Pumalakpak si Doña Reyna bago dahan-dahan na tumalikod. Lumingon siya kay Ray. Pag bunang pakawalan niyan, apo, hindi lahat ng babaeng may lakas ang loob humalik sa'yo nang walang takot. Pagkalis sa matanda, nagsara ang pinto. Malakas na uppercut ang nagpabagsak kay Raimundo. Suntok mula kay baby. Aray! Anong ginawa mo? Ginawa kong gusto na lola mo. Hindi ka humingi ng permiso. Ikaw pa may ganang manakit. Hindi rin naman ako humingi ng halikan mo muli ako. Napasinghap si Ray. Lalapit sana siya pero umatras si baby. Huwag kang lalapit kundi tatakbo ko para habulin ng lola mo at sabihin ko nagpapanggap lang tayo. Dahan-dahan na tumayo si Ray, hawak ang pangang sinuntok ni baby. Kinuha ni baby ang Tupperware. Salamat sa pagkain. Sana sa susunod, huwag ka na magsinungaling at gumamit ng ibang tao. Magdanakaw ka! Natigilan doon si baby, kaya muli siyang tumingin kay Ray. Ano naman ang ninak... Next time. Putol ni Ray. Matutong rumespeto ng pag-aari ng iba. Ayaw na ayaw ko na ginagalaw ang mga bagay na pag-aari ko at papalampasin kong panuntok mo sa akin. Balik na naman si Ray sa pagiging snob at malamig pagdating sa ibang tao. Napakunutan noon ni baby. Sir, hindi naman po ako nagnakaw. Willing naman po ako na magpakalta sa sahod ko. Nagutom lang po talaga ako. Ang damot nyo naman po. Pagkain na nga lang, pagdadamot nyo pa. Then, explain this. Tinuro ni Ray ang container.
At bakit ka nasa penthouse ko nang hindi ka naka-uniform? Pasalamat ka talaga at kinukulit ako ng lola ko at niligtas mo ako ngayon. Bayad ka naman kaya hindi ko na kailangang magpasalamat. Nagulat si Baby sa kagaspangan ng pag-uugali ng amo. Hindi na po ako naka-uniform dahil uuwi na po ako pagkatapos. Siyempre po nagutom ako dahil nga overtime to. At mas pinili ko maglinis dito kaysa umuwi ng mas maaga sa mga anak ko. May 6 na bata po naghihintay sa akin. Isa pa, niligtas ko nga po kayo sa makulit niyong abuela. Kaya ikaw ang dapat na magpasalamat. Bayad man ako o hindi. Nanlaki ang mata ni Raimundo. 6? Napatawa siya. Isang maikli, mapanuyan tawa. Tapos, ikaw pa nagmamata pa ngayon? Opo, 6 at opo, matapang po talaga ako. Hindi lang halata sa name. Sa edad mo, you're 28 years old, right? 28 tapos 6 ng anak mo. Opo. Diretso ang sagot ni Baby habang nakakunutan noo dahil hindi niya alam kung saan ang mali sa sinabi niya. Saglit na natahimik si Rai, tapos muling tumawa, mas malakas. Wow, 6 na bata? Janitress ka tapos may 6 kang anak? May sabit naman palang nagpanggap na girlfriend ko sa harap ng lola ko. Grabe, hindi sana malaman na lola ko na may asawa ka. Nakakayang pumatol sa may sabit. Hinalikan pa kita, nakakadiri ha. Kung hindi lang nagtitimpi ng inis si Baby, ay kanina pa niyang nasapak ang amo na bigla-bigla na lang siyang sinusungitan. May sideline ka ba? Baka naman bukod sa pag-janitress, nagbebenta ka rin ng katawan. O talagang mapasok lang kayo ng karelasyon mo kaya nakabuo kayo ng 6. Parang may pumutok sa loob ni Baby. Malakas ang sampal na tumama sa pisngi ni Raimundo. Nalaki ang mga mata ng CEO, lalo pat na uppercut na nga siya ay nasampal pa siya. Buisit ka! Nanginginig pero matatag ang boses ni Baby. Mas marumi pang bibig mo kaysa sa mga nililinis kong basura dito sa penthouse mo at sa mga gamit mong kondom sa kung sinong babaeng na idadala mo sa kama mo. Kung ang tingin mo sa babaeng mahirap ay walang kwenta, mas kawawa ka pala kaysa sa inaakala ko. Kung sakali lang din na babae ka, tiyak na karami ka na rin ng anak. Magpasalamat ka na hindi mo dinanas ang kahirapan pero huwag mong husgahan ng mga katulad ko. Humakbang si Baby palayo. Nangingilid ang luha pero tuwid ang likod niya. At para malinaw sa'yo, Sir Raimundo, hindi ko kailangang ibenta ang katawan ko. May dignidad akong hindi mo mabibili kahit gaano pa karami ang pera mo. Wala kang alam sa pinagdaanan namin ng mga anak ko. Tahimik ang penthouse. Mayaman ka lang, pero para kang walang pinag-aralan kung magsalita. Ikaw nga nakikipagtalig kung kani-kanino, hindi ba? Ikaw ang mukhang nagbebenta ng katawan. Si Raimundo, nakatayo lang, hawak ang pisngi. Unang beses sa buhay niya may babaeng hindi natakot sa kanya. Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Bayad kita, baka nakakalimutan mo yon. Magpasalamat ka na wala akong pera na hawak ngayon kundi kanina ko pang sinampal sa mukha mo para manahimik ka na. At sa gabing yon, hindi lang kasinungalingan ang nagsimula, kundi isang digmaan sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Isaksak mo sa baga mong kayamanan mo. Ang pagkain na ginalaw ko at mag-enjoy ka na mag-enjoy. Sa ugaling meron ka, imposibleng may magmahal sa'yo kasi pisikal na anyo mo lang maganda. Pero pangit ang ugali mo. Anong sabi mo? Ang sabi ko, ang pangit ang ugali nyo. Hindi na ako magugulat kung pera lang ang mamahalin sa'yo ng mga babaeng dadaan sa buhay mo. Tatanda ka miserable. How dare you? Mukha mo, how dare you? Sana butas ang kondom na magagamit mo para maranasan mo kung gaano kahirap na magkaroon ng anak. Napangisi si Doña Reyna. Harinig ang mga tinura na salita ni Baby. Hindi siya naniwala sa palabas ng apo kanina, kaya nagkunwari siyang umalis. I love this girl. Sa wakas, mayroon ng babaeng ininsulto ang apo kong mapagmataas. Bulong ni Doña Reyna. Umuwi si Baby na masama ang loob, pero nang sumalubong ang 6 niyang mga anak, ay nawala ang bigat sa loob ni Baby. Kinabukasan, bumalik si Baby Girl sa Fernandez Empire. Hindi ako mananatili sa amang walang modo. Sana maipit ang bayag niya sa zipper ng slacks niya lagi. Natawa si Baby sa pinagsasasabi. Halos isumpa ng mapanghusgang amo. Maaga pa lang, bago pa man pumutok ang araw, nakaayos ng resignation letter niya. Simple, diretso, walang drama. Inabot niya yon kay Nanay Hernaline habang nanginginig ang kamay. Isinumbong talaga ang lahat ng sinabi ni Rai sa kanya kagabi.
Sigurado ka na ba, baby? Maingat na tanong na matanda. Pwede pa nating pag-usapan to. Kilala mo naman si Seray. Masakit lang talaga siya magsalita. Hindi na po dahil sa trabaho to, Nay Herna. Mahinahon niyang sagot. Dahil po sa dignidad ko. Ininsulto niya ako at hindi mabibili ng pera niyan dignidad ko. Paano mga anak mo? Paano mo sila bubuhayin lahat kung wala ka ng trabaho? Nag-aalalang tanong ni Nanay Hernalyn. Ako na pong bahala sa mga anak ko, Nanay Herna. Madiskarte naman po ako. Kaya ko po maghanap ng ibang trabaho kaysa manatili dito. Hindi na siya pinigilan pa ni Nanay Hernalyn. Sa totoo lang, ramdam din ito ang bigat ng nangyari kagabi nang sabihin niya ito. Kaya nang isumite niya ang papel sa supervisor, agad yung inaprubahan. Samantala, eksaktong 9:09 ng umaga, lumabas si Raimundo ng opisina niya na masama pa rin ang timpla ng mukha. Hindi niya alam kung bakit, pero mula kagabi ay parang may nakabara sa lalamunan niya ang mga sinabi ni Baby. Nasaan si Baby? Malamig niyang tanong sa isang janitor na nadaanan niya. Nagkatinginan ng mga tao. Seray. Alanganing sagot ng lalaki. Hindi na po pumasok si Baby ngayon. Kumunat ang noon ni Rai. Bakit daw? Hindi alam ni Rai kung bakit hinahanap niya ang magandang mukha ni Baby. Hindi ko po alam, Seray. Sagot nito. Hindi siya nasiyahan. Diretso siya naglakad papunta sa janitress office. Nay Hernalyn, Tawag ni Rai. nasan si Baby? Ibibigay kong bonus niya. Baka sabihin niya pang hindi ako tumutupad sa napag-usapan namin. Napatingin na matanda sa kanya. May halong pag-alala. May halong galit na pilit itinatago. Umalis na si Rai. Wika na matanda. Umalis? Tumaas ang boses ni Rai. Absent siya? Siya na nga nakapagbitaw ng insulto at nanakit sa akin ng pisikal. Siya pang may ganang hindi pumasok ngayon. Umiling si Nanay Hernalyn at iniabot ang papel ng resignation letter nito. Hindi po, Sir Rai. Nag-resign na si Baby kaninang umaga. Naoprobahan na rin po ng supervisor kaninang umaga. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ni Raimundo. Hindi pwede yun. Dahil lang sa sinabi ko kagabi ay magtatanim siya ng sama na loob sa akin. Si Baby kasi hindi talaga pumapayag na minamaliit si Rai. Oo nga, tauhan mo siya pero hindi po basehan yon para po pagsabihan siya ng mabibigat na salita matapos niya kayong iligtas sa abuela niyo. Wika ni Nanay Hernalyn. Nanahimik si Rai. Sa unang pagkakataon, walang maisagot ang Samantalang si isang maliit na barong-barong sa gilid ng lungsod ay masipag na inaasikaso ni Baby ang mga anak. Ma? Mahinang tawag ni Goya habang nakatingin sa nanay niya na nagluluto ng lugaw sa halos puro sabaw. Bakit? Sagot ni Baby habang hinahalo ang kaldero. Hindi ka na babalik sa malaking building? Tanong nito. Tumigil sandali si Baby. Huminga siya ng malalim, saka humarap sa 6 na batang nakapalibot sa mesa. Si Goya, 13 anyos, seryoso at isang batang lalaki na pilit tumatayong ama. Binata na kasi. Bakit ba titig na titig kayo sa akin, ha? Para bang gusto niyo kong tanungin pa kung ano nangyari? Humaba ang uso ng panganay ni Baby na si Goya. 3 lalaki at 3 babae ang anak ni Baby. Si Goya, Choco at Wafer ang mga lalaki. Samantalang si Milk at ang kambal na sina Milk, Kisses at Hershey. Si Milk, 12 anyos, tahimik pero mapagmasid. Si Choco, 10 taong gulang, makulit at palaging gutom. Si Wafer, 9, mataray pero malambot ang puso. At ang 5 taong gulang na kambal, si Kisses at Hershey, na napakalambing. Hindi na po kayo papasok sa work? Tanong ni Wafer. Hindi na. Diretsong sagot ni Baby. Nalaki ang mata ni Milk. Bakit po? Lumuhod si Baby sa harap nila. Dahil may mga lugar na kahit may sahod, masyadong mahal ang kapalit. Mahinahon niyang paliwanag. At hindi ko kayang ipagpalit ang respeto ko sa kahit gaano kalaking pera. Mga anak, sana kayo rin. Mag-aral kayo mabuti para hindi nyo danasin ang maliitin ng mga taong may pinag-aralan. Natahimik ang mga bata. Lumapit si Choco at yumakap sa kanya. Okay lang, ma. Kahit lugaw lang, okay lang. Mas gusto ko naman dito kaysa sa ampunan at promise po.
Mag-aaral kaming mabuti. Napangiti si Baby, napapikit sandali. Hindi nagsisi na inaruga niya ang mga batang hindi sa kanya. Sorry ha, magiging mahirap muna ulit tayo, pero hahanap agad ng trabaho si Mama. Umiling si Goya. Sanay na kami ma. Basta magkakasama tayo, okay lang. Doon tuluyang bumigay ang luha ni Baby. Hindi dahil sa hirap, kundi dahil mayaman pa rin siya sa mga anak na hindi niya kailanman ipagpapalit. Malakas si Mama, kaya tiyak na makakahanap din ako ng trabaho agad. Wala kayong ibang gagawin kundi ang mag-aral para hindi kayo matulad sa akin na high school lang natapos. Samantalang sa kabilang dulo ng lungsod, nakatayo si Raimundo sa harap ng bintana ng penthouse. Lumipas sa ilang araw simula ng sagutan ni Baby at Rai. Bakit ko ba hinahanap ang may pangit na pangalan na yun? Sino ba siya sa inaakala niya? Sa unang pagkakataon, tahimik ang lugar. Walang naglilinis, walang maingay na map, walang babaeng walang takot na sumasagot sa kanya. Bakit ba nararamdaman ko pa rin ang sakit ang pagkakasampal sa akin ng babaeng yun? At doon niya naramdaman ang hindi niya inaasahan. Pagsisisi. Bandang tanghali, muling lumitaw si Doña Reyna sa penthouse. Hindi na nakangiti. Diretso siyang pumasok sa sala na parang may dalang bagyo. Nasaan ang girlfriend mo, Ray? Ang baby mo? Malamig na tanong ng matanda. Hindi ko siya baby. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Nobya mo yun, hindi ba? Sigaw ni Doña Reyna. Napatingin si Ray mula sa laptop niya. Lola, naghiwalay na kami. Huwag mo na nga siyang ipalala, naiinis lang ako. Tumikim si Doña Reyna. Isang maikli, mapanganib na tikim. Sinungaling! Nanlaki ang mata ni Ray. Lola, Akala mo hindi kita narinig? Putol na matanda. Akala mo hindi kita nakita kung paano mo siya tratuhin matapos nang ipagtanggol ka sa akin? Nanlamig ang batok ni Ray. kayo po. Narinig niyo na, nagpapanggap kami. Lumapit si Doña Reyna. Dahan-dahan pero mabigat ang bawat hakbang hanggang sa kinurot nito ang tenga niya. Aray, Lola naman! Rinig ko ang bawat salitang binitiwan ng bibig mong masyadong sanay mang-apak ng tao. Wika ng matanda. Natahimik si Ray. Alam mo kung bakit ako nagalit? Patuloy ng matanda. Hindi dahil iniwan ka ng baby na tinutukoy mo, kundi dahil tinaboy mo ang babaeng may tapang na magsabi ng tama sa harap ng pera mo. Lola, hindi niyo po siya kilala. Narinig niyo naman, hindi po ba? May 6 siyang anak. At ano ngayon? Tumaas ang boses ng matanda. Mas mababa na bang pagkatao niya ron? O nasasaktan lang ang ego mo dahil may babaeng hindi natakot sa'yo? Tumayo si Ray, hindi mapakali. Janitress lang po siya, Lola. Janitress na nga lang ay nagbuntis pa ng 6 na bata. Ano nang ibubuhay niya sa 6 na bata? Bakit ba gustong-gusto niyo si baby? Baka nga may asawa yun kaya nagkaroon ng 6 na anak. Sinampal ni Doña Rina ang apo. Mas malakas kaysa sa sampal ni baby. Napahawak si Ray sa pisngi niya, gulat na gulat. Lang! Nanginginig ang tinig ni Doña Rina sa galit. Kung hindi dahil sa mga tulad niya, lulubog sa dumi ang imperyong ipinagmamalaki mo na ipinasa lang naman sa'yo ng daddy mo. Napakunutan noon ni Ray. Sa nakalipas ilang araw ay hindi nawala sa isip niya si baby. Lola, namayagpag ang Fernandez Empire ng dahil sa akin. Lahat ng natatamasa ng imperyong ito ay dahil nagsikap akong palaguin to. Hanapin mo siya! Mariing utos sa matanda. Lola, wala na po siya sa kumpanya. Bakit ko hanapin ang siyang umalis? Mas lalo lamang tumalim ang tingin ni Doña Rina. Wala akong pakialam, Raimundo. Hanapin mo ang ininsulto mong babae at suyuin mo. Ligawan mo para maging asawa mo kung maaari. Napasabunot ang buhok si Ray. Parang nabuhusan ng malamig na tubig. Bakit po ba kayo ganito kagalit? Isang gabi lang naman nung nakita niyo siya. Isang palabas lang ang ginawa namin. Ayoko po siya maging asawa. Hindi! Mariing sagot na matanda. Doon ko nakita kung sinong babaeng nararapat sa pangalan ng Fernandez at kung gaano kapakalayo sa pagiging lalaking karapat-dapat sa kanya. Nanlaki ang mata ni Ray. Lola, hindi kita pinalaking bastos! Putol ni Doña Rina kay Ray. Kung hindi mo siya hahanapin, ako mismo gagawa. Tumayo ang matanda at kinuha ang bag niya. At kapag nauna ako mahanap siya kaysa sayo, huwag ka nang umasa na kakampi mo pa ako at maiiwan sa iyong imperyo ng mga Fernandez. Dahil gagawin ko lahat bago ako mamatay
Para lang wala kang makuha sa akin ni Sentimo, Ray. Upang sa ganon, ay matuto ka naman tumayo sa sarili mong mga paa. Lola, hindi mo ako matatakot. Talaga? Baka nakakalimutan mong ako pa rin ang itinalaga ng daddy mo bilang CEO ng Fernandez Empire at hindi ko pa opisyal na ibinibigay sa'yo. Subalit ikaw nang kumikilos sa mga businesses ng Fernandez ng ilang taon dahil hindi ko na kaya. Alam kong pinaunlad mo mga businesses na iniwan ng mga magulang mo sa'yo. Pero kayang-kaya kong bawiin sa'yo lahat ng to at ibigay sa pinsan mong si Ren. At gagawin ko to simula bukas. Pananakot na matanda. You cannot blackmail me, Lola. Kaya ko! At magsisimula ito bukas. Saad ni Doña Reyna. Matuto ka munang magpakaama sa 6 na bata bago ka maging ama sa mga business mo, Raimundo. Hindi ka lalago kung hindi ka marunong magpakumbaba. Pagkaalis sa matanda, napatayo si Ray ng tuluyan. Sa unang pagkakataon, natakot siya. Samantala, sa barong-barong, pinapainom ni Baby ng mainit na lugaw ang kambal. Lugaw na naman ang kanilang kinain. Hindi niya alam na sa mismong sandaling yon, isang donya ang nanggagalaiti sa galit at isang CEO na puro sigido siyang hanapin para suyuin. Isang linggo lumipas, Isang linggong walang maayos sa tulog si Raimundo dahil nga naitalaga agad ang pinsan niyang si Ren bilang COO at bumalik ang lola niya bilang CEO. Saan ko naman hahanapin ang babaeng yun? Ganun lang nawala sa akin ang lahat? Unti-unting hinahati ng lola niya ang lahat ng pinaghirapan niya. Nakakainis naman. Isang linggong paulit-ulit sa isip niya ang mukha ng babaeng walang takot siyang sinampal. Sa tulong ng koneksyon, records at isang nakakairitang personal assistant, natuntun niya rin sa wakas si Baby. Pagbaba ni Raimundo ng itim na SUV, parang kusang umatras ang ego niya. Sir, sigurado po ba kayo? Nanginginig na tanong ng driver. Hindi po kasi ito. Hindi po kayo nababagi sa mabahong lugar na ito. Tumingin si Ray sa paligid. Makikipot na eskanita, naglalarong mga bata, tumatahol na mga aso at amoy ng pritong isaw na parang nananampal sa ilong. Dito raw siya nagtatrabaho ngayon. Malamig na saad ni Ray. Pagliko niya sa kanto, sang timba ng tubig ang tumama diretsyo sa pantalon niya. Naku po, ayos ka lang po ba, Sir Ray? Tanong ng kanyang driver. Ayos lang ako, Tatay Henry. Si Baby ang susi para maibalik sa akin ng para naman talaga sa akin. Yang si Doña Reyna talaga. Kapag ginusto niya, yun ang masusunod parang kayo po. Wika ng driver kaya napabuntong hininga si Ray. Napalingon si Ray at muntik nang sumabog ang ugat niya nang makita ang mga batang naglalaro, mga anak ni Baby. Napaubos si Ray nang may tumamang usok sa kanyang mukha. Doon nakita niya si Baby na nag-iihaw ng barbecue. Nagkatinginan sila. Sa wakas nahanap din kita, Baby Girl Domingo. Napataas ang kilay ni Baby at tumingin sa kanyang likuran. Ako bang kinakausap mo o yung poste sa likuran mo? Umangat ang kilay ni Ray. Yan bang bagong paraan mo ng pagbati sa amo mo? Biglang sumigaw si Baby sabay taas ng pamaypay. Magnanakaw! May magnanakaw dito! Anong pinagsasasabi mong baliw ka? Sa loob ng 5 segundo, parang zombie apocalypse ang maliit na pwesto ni Baby. Mga kapitbahay! May magnanakaw na gwapo rito! May humablot sa braso ni Ray. May tumapak sa sapatos niya. May mga batang kumapit sa binti niya. Bakit mo nanakawan ng mama namin? Sigaw ni Goya. Teka lang! Sigaw ni Ray. CEO ako! Tinamaan siya ng tsinela sa noo. Binato siya ni Choco. Ano naman ang ginagawa ng CEO na mapanghusga rito? Nagkatinginan silang muli. Mga anak, hindi po magnanakaw yan. Mukha lang. Doon binitiwan ng 6 na bata si Ray. Dating boss ko yan. Baby, kailangan natin mag-usap. Hindi siya nilingong muli ni Baby. Kung bibili ka ng barbecue, pumila ka sa likuran. Papakyawin ko na yan. Next! Bibiling ko na nga lahat, Baby. Hindi ikaw ang CEO ng Tondo, kaya matuto kang pumila at maghintay, Raimundo. Talagang diniinan ni Baby ang pangalan ng dating amo, kaya umasim ang mukha ni Ray. Oo nga po, sir.
May pila po sa masarap na barbecue ng mama namin. Wika ni Choco. Nalipat ang tingin ni Rai sa 6 na batang nakatitig sa kanya. Napabuntong hininga si Rai, nilunok ang pride at pumila. Natigilan lamang si Rai nang may humawak sa kamay niya. Hi, sir! Wika ni Hershey. Ikaw po ba dahilan kung bakit ayaw nang pumasok ni Mama sa big building? Tanong ni Kisses. Hindi makasagot na maayos si Rai. Anong bibilhin mo, Rai? Nalipat ang tingin ni Rai kay Baby. Lahat. Lahat? Papayag lang akong ibenta sa'yo lahat, basta ikaw ang kakain lahat. Nanlaki amang mata doon ni Rai. Sino ka para utusan ako? Napatas ang kilay ni Baby. Para sabihin ko sa'yo, wala kang pag-aari dito. Hindi mo to teritoryo. Okay, deal. Matapos mailuto lahat ni Baby ang natirang mga paninda, ay inihain niya yon kay Rai na halatang hindi sanay kumain ng barbecue sa tabi-tabi. Huwag kang mag-alala, walang lason yan. Kung alam ko lang na magpapakita ka ngayong araw para kausapin ako, nilagyan ko sana. Sama ng ugali mo. Mas masama sa'yo. Inaaway mo bang mama namin? Tanong ni Goya na masamang nakatingin kay Rai. 6 na bata ang masamang nakatingin kay Rai. Ito mga anak mo? Oh, magaganda't pogi, di ba? Ibig sabihin, bata ka na buntis. Dahil kapansin-pansin ang binatang anak ni Baby. Kumain ka na lang. Kapag nakain ko lahat to, kakausapin mo ko? Umirap sa hangin si Baby. Oo. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, umupo si Raimundo. Sa bangkong kahoy sa gitna ng pwesto ni Baby, hawak ang mangkok na may suka at mga pinakyaw na barbecue habang pinagtatawanan ng mga bata sa paligid. Nag-away po kayo ni Mama, no? Tanong ni Kisses. Lumapit na mga anak ni Baby kay Rai. Parang mga chismosang excited na excited sa nangyayari sa buhay ng kanilang ina. Napakasungit ang mama niyo. Baka rin isipin niyo na inaagaw ko siya sa tatay niyo ah. Nandito lang ako para kausapin siya. Kumunata noon ni Goya. Tatay? Wala po kaming tatay. Kaya nga galit po kami sa'yo dahil tinanggal niyo sa trabaho si mama na siyang kumakain para sa amin. Wika ni Goya. Hindi ko siya tinanggal, no? Eh bakit po wala na siya sa trabaho? Tanong naman ni Choco. Hindi nakasagot si Rai kaya napayuko si Milk. Wala po kaming tatay. Mahirap lang kami. Wika nito. Oo nga eh. Mukha talaga kayo mahirap. Kung ganun, single mother si Baby. Bakit pa siya nagbuntis ng 6? Tiyak na hindi niya kayo mabibigyan ng magandang buhay. Iniinsulto mo bang mama namin? Galit na tanong ni Goya. Hindi naman po niya kami tunay na anak. Wika ni Hershey. Doon natigilan si Rai at magtatanong na sana nang marinig nila ang boses ni Baby. Mga anak, halika kayo rito. Nagtakbuhan ang mga bata bago pa makapagtanong si Rai. Umusad ang oras at unti-unting nauubos ang usok sa paligid ng pwesto. Pero ang pagkaing nasa harap ni Rai halos hindi man lang nabawasan. Inaalala niya rin ang sinabi ni Hershey. Pilit niyang isinubo ang ikalamang stick ng barbecue. Tubig po! Malambing na wika ni Hershey kaya napangiti si Rai. Ininom ni Rai ang tubig. Nang ibaba niya ang baso, halos nanginginig na ang kamay niya. Talaga bang hindi kayo totoong anak ni Baby? Chismoso ka po! Natatawang wika ni Hershey. Tahimik si Baby sa likod ng ihawan. Nakapamewang, pinagmamasdan si Rai. Napakayabang. Hindi naman pala niya kayang ubusin. Isa pang stick ang sinubukan ni Rai na ubusin. Tuluyang bumagsak ang balikat nito at ibinaba nito ang kamay. Hindi ko na kaya. Amin ni Rai sa mababang tinig. Napatingin ang 6 na bata sa nanay nila. Akala ko po ba CEO ka? Bulong ni Hershey. Hindi na napigilan ni Baby ang sarili. Napabuntong hininga siya at lumapit. Kinuha ang plato sa harap ni Rai. Sige na. Malamig pero may bahid ng awa ang boses ni Baby. Huwag mo nang ubusin. Napatingala si Rai sa kanya, bahagyang nagulat. Uubusin ko yan para makausap ka, Baby. Halata namang hindi mo kayang ubusin. Hindi ka sanay sa ganitong pagkain. At hindi kita pinapahirapan para lang mapatunayan na kaya mong gawin ang sinabi ko. Sandaling natahimik si Rai. Sa unang pagkakataon, mula nang bumaba siya ng SUV,
Wala siyang maibato kay baby na masakit na salita. Kailangan kita makausap, baby. Tumalikod si baby at muling humawak ng pamaypay. Ngayon, sabihin mo na, ano bang gusto mong pag-usapan at sinadya mo pang dumungis ng pantalon para dito? Napangiti si Ray ng kaunti. Baby, inalok ako ng lola ko ng kondisyon. Hanapin kita, kausapin, at ayusin ang nagawa ko. Nakasalalay sa'yo magiging mana ko. Mana? Ano naman pakialam ko sa mana mo? Tanong ni baby, hindi pa rin siya nililingon. Humingi ng tawad sa'yo or maybe mapabalik kita sa trabaho and then okay na. Tapos na. Babalik na sa akin ang lahat. Sagot ni Ray. Biglang humarap si baby. Magtrabaho ka ulit sa akin, baby. Magkano? Nagbunot si Ray ng cheque mula sa bulsa ng coat niya. Sinulat ang halaga. Ito, malaki ang bonus mo. Sapat para hindi ka na mag-ihaw ulit. Para makaalis ka rito. Para sa mga anak mo. Basta tulungan mo lang ako na ipakita sa lola na ayos ako. Naayos lang tayo para hindi na siya mangialam pa sa mga plano ko sa buhay. Napatango si baby at napangisi. Tahimik ang paligid. Pati ang mga batang kanina'y maingay na pahinto. Tumingin si baby sa cheque, saka sa mukha ni Ray, at bigla siyang natawa. Isang nakakainsultong pagtawa. Alam mo, wika ni baby, dahan-dahang itinulak palayo ang kamay ni Ray. Ang yabang mo pa rin. Kailangan mo yung pera kaya huwag ka nang magmatigas pa para sa mga bata. Kailangan ko? Umangat ang kilay ni baby. Hindi ko kailangan ng pera mo para palakihin ang mga anak ko. Huminga ng malalim si Ray. Ay, baby, sinampal mo ko noon at in-uppercut. Galit ka, naiintindihan ko. Pero gusto kong itamang ginawa ko at makipagkasundo sa'yo. Hindi lahat tinatama ng pera at lalong hindi lahat ng sugat ginagamot ng cheque. Gagamitin mo lang ako para sa pansarili mo. Babayaran kita. Inabot ni baby ang pamaypay, saka tinuro ang paligid. Ang barong-barong, ang mga batang naglalaro, ang amoy ng uling at isaw. Ito ang buhay ko ngayon. Hindi perpekto, hindi malinis sa paningin ng CEO. Pero akin to, hindi mo pag-aari, kaya wala kang karapatan na husgahan. Napayuko si Ray. Sa unang pagkakataon, wala siyang maisagot. Kung gusto mo talagang suyuin ako, para bumalik, para tulungan ka, magsimula ka sa pakikinig, hindi sa pagbili ng taong tutulong sa'yo. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Dahan-dahang itinupi ni Ray ang cheque at ibinalik sa bulsa. Okay, deal, baby. Patutunayan ko sa'yo na mapapabalik kita sa trabaho nang hindi ginagamit ang pera ko bilang alok. Hindi ako madaling paamuhin at makuha sa halaga ng iaalok mo kahit na hirap ako. Tubango si Ray. Okay, baby. Sa gitna ng mausok na pwesto, sa pagitan ng CEO at isang ina, nagkatitigan sina baby at Ray. Ay, bagay po kayong dalawa, wika ni Kisses. Oo nga po, singit ni Hershey. Namula si baby, maging si Ray. Umalis si Ray pero nagbabalak ng maghanap ng lilipatan. Mapapaamo rin kita, baby girl. Kinabukasan, hindi alas 8, hindi alas 7, kundi alas 5 pa lang ng umaga, may gumising sa buong Escanita ng Tondo, Manila. Kuya, ganito ba talaga kalakas ang apoy? Turuan niyo naman ako. Kalilipat ko lang kasi dito kahapon. Tama ba ginagawa ko? Tanong ni Raimundo sa tindero ng uling habang nakakunot na noo at naka-white t-shirt na mukhang mas mahal pa kaysa sa buong pwesto ni baby. Nagising si baby sa ingay. Mama, kinakalaban ka ng amo mo. Wika ni Goya. Hindi tayo papayag na maagawan ng customer kahit apogi yun. Nagpapanik na wika ni Choco. Kaya minsan, nais si baby na palaging nasa school ang mga anak dahil kahit na papano ay tumatahimik ang mundo niya. Mama, gising na! Kailangan natin masarapan ng barbecue natin! Sigaw ni Hershey. Nalilito siya sa tinutukoy ng 6 na anak. Paglabas niya ng barong-barong, ang una niyang nakita ay isang bagong barbecue stall. Mas malinis, mas maliwanag, may tarp pa. At sa gitna, si Ray. May apron na may nakasulat na Ray's Best Barbecue.
Nanlaki ang mata ni Baby. Anong kabaliwan to, Sir Rai? Good morning, baby. Maaga ako para masanay sa buhay mo. Isa-isa ring lumabas ang 6 na bata. Ma! Sigaw ni Wafer. Huwag kang magpapatalo dyan sa pogi mong boss. Oo nga po, inaagawan ka ng customer. Saad ni Milk. Mas pogi po siya ngayon kaysa kahapon. Dagdag ni Hershey at bumungis-ngis. Tumikim si Goya. Mama, hindi tayo pwedeng magpatalo. At totoo nga, unti-unti, ang mga suki ni Baby, ang mga tricycle driver, construction worker, pati si Mang Pilo na araw-araw bumibili ng 3 stick, lumilipat kay Rai upang bumili ng barbecue nito. Dito na kayo bumili, bagong-bago, with pictures pa sa akin. Sigaw ni Rai na nagpainit ang ulo ni Baby. Napamura si Baby sa isip. Ang masaklap pa, hindi marunong mag-ihaw si Rai pero ang gwapo nito habang nagkakamali. Nasunog na naman po! Magkakasakit ang bibili po sa inyo! Sigaw ni Kisses. Ang mga anak ni Baby ay tumutulong na mag-alok sa mamimili. Dito po sa mama ko! Mas masarap ang barbecue niya! Sigaw ni Hershey. Hindi alam ni Rai kung bakit napangiti siya dahil sa ginagawa ng mga anak ni Baby, samantalang si Baby ay masama nakatingin sa kanya. Okay lang. Sagot ni Rai. Charcoal flavor to kaya may tem. Sosyal, iyakin. Pagsapit ng tanghali, mauubos ng paninda ni Rai at puno pa ang kay Baby. Hindi na nakatiis si Baby. Tumawid siya sa daan na pagitan nila ni Rai. Galit na galit. Hawak ang pamaypay na parang armas. Raimundo! Sigaw ni Baby. Ano ba itong ginagawa mo? Napangiti si Rai. Customer ka ba? May pila po. Tinadyakan ni Baby ang bangko niya. Binabawasan mo ang kita ko! Tumigil ang lahat. Tumahimik ang 6 na bata. Pati ang mga suki ni Baby na patingin. Biglang nagseryoso mukha ni Rai. Alam ko. Marahang sabi niya. At alam ko ring mali pero wala akong pamimilian kundi ang gamitin ng mga skills ko para mapapayag kang bumalik muli sa Fernandez Empire. Bakit ba ganyan kayo mga mayayaman? Bored na ba kayo sa pera nyo kaya wala kayong ibang ginawa kundi ang makipaglaro sa mga tauhan nyo na akala nyo pag-aari nyo? Kung aalis ako, wala akong mapapatunayan sa lola ko at ayoko ng ganun, Baby. Pero kung manatili ako kahit magalit ka baka isang araw, marinig mo ko at malaman mong kailangan na kailangan kita. Sandaling walang nagsalita sa kanilang dalawa, nagtatagisan ng titig. Biglang umiyak si Milk. Mama, bawas na po ang kita natin. Parang may humila sa dibdib ni Baby. Napapikit siya. Kaya magpasya ka na, Baby. May kakompetensya ka na sa pagtitinda ng barbecue. Napatingin si Baby sa kanya. Hindi ako magpapatalo sa'yo. At kahit ayaw mang aminin ni Baby, sa likod ng galit, ng lungkot, ng takot, may isang bagay na unti-unting sumisibol. Sa isang eskanita na amoy uling at isaw, doon nagsimulang matuto ang isang CEO kung paano manligaw ng walang binabayarang damdamin. Hindi ako magpapatalo sa iyo, Rai. Hindi mo pag-aari ang tondo. Alam ko, pero magiging pag-aari kita. Simula noon ay sumabog ang eskanita sa ingay. Lumipas ang ilang araw, matutuwa na si Doña Rina na nasasaksihan ng lahat. Hindi sa sigawan ni na Baby at Rai, kundi sa musika. Isang lumang speaker ang biglang sumigaw ng Budots Remix habang ang 6 na bata ni Baby ay sabay-sabay na pumwesto sa harap ng pwesto. Attention po! Sigaw ni Hershey habang may hawak na kartolina. Mas masarap ang barbecue ni Mama. Walang charcoal flavor kasi hindi naman nasusunugan sa amin. Hindi katulad ang isa dyan. Pogi lang pero sunog ang mga paninda. Sigaw ng Wafer. Namula si Baby pero natuwa sa pakulo ng mga anak. Bago pa makareklamo ang mga suki, biglang sumayaw si Wafer na parang nasa noontime show. Umiikot si Kisses sa parang majorette. Si Choco nag-breakdance sa lupa sa tabi ng kanal. Anong kabaliwan to mga anak? Sigaw ni Baby. Promo po ito, Ma. Free entertainment pag bumili sa'yo. Wika ni Goya na pasimuno sa palabas. Napakanga ang mga tricycle driver. Napatawa ang construction workers. Si Mang Pilo, muntik nang mabilaukan sa isaw. Dito na kayo bumili! May sayaw pa!
Sigaw pa ni Kisses. Samantalang si Rai, nakatayo lang, hawak ang sipit, nakasunog ng ispang stick. Saray, nasusunog na naman po. Mahinang paalala ng kanyang driver. Unti-unti, bumabalik ang mga customer kay Baby at doon na tuluyang pumutok ang laban. Tumawid si Rai, tumawid din si Baby. Nagarap sila sa gitna ng daan na parang boxing ring. Hindi ka marunong makipagkompetensya ng patas. May 6 na bata kang kasama. Negosyo to. Ginagamit mo mga bata. Biglang huminto ang musika. Tumayo si Goya sa harap nila. Hindi po kami ginagamit ni Mama. Tumutulong kami. Ikaw naman po nauna ah. Wika ni Goya. Natigilan lang si Baby at Rai nang may 2 batang nanulak sa kanila dahilan upang magbanggaan ang kanilang mga labi. Wag na po kayong mag-away, magbati na kayo! Sigaw ni Kisses. Samantalang namula sina Baby at Rai, tumahimik ang paligid. Sumasayaw po kami kasi ayaw naming umiyak si Mama gabi-gabi, kaya wag mo nang awayin pa si Mama. Dugtong ni Milk, mahina ang boses. Kapag kulang ang benta, tahimik lang po siya. Pero alam naming nasasaktan siya. Nahihirapan nga po maghanap ng work si Mama kaya nagbebenta kami ng barbecue tapos aagawan mo pa kami ng customer. Ani Wafer. Nanigas si Rai, bumalik sa realidad. Lumapit si Hershey. Hinawakan ang apron ni Rai. Sir CEO, pwede po ba kayong tumigil na? Napatingin si Rai sa 6 na bata, isa-isa. Nga pala, Bibi. Totoo bang hindi mo sila mga anak? Hindi alam ni Rai kung bakit yun ang lumabas na katanungan sa kanyang bibig. Ilang araw na rin niyang iniisip yun. Anak mo ba sila? Answer me, baby. Inampon ko sila. Lahat kami galing sa ampunan. Walang may gusto sa amin nun. Kaya akong pumili sa kanila. Kaya hindi ko matanggap na ininsulto mo ko. Nanlaki ang mata ni Rai. Para sa akin, galing sila sa akin. Tahimik ang Escanita. Kaya hindi kita tutulungan kasi nang minsan kong ginawa yon ay ininsulto mo ko. Tila may humaplo sa puso ni Rai dahil sa sinabi ni Baby. Titig na titig siya sa maganda nitong mukha. Dahan-dahang lumuhod si Rai sa harap ng mga bata. Pasensya na, sabi ni Rai at ngumiti. Tinatapakan ko ang kabuhayan niyo at ang dignidad ng mama niyo. Napayakap si Mel kay Baby. Sir CEO, ayos lang po basta titigil na kayo. Wika ni Wafer. Tumango si Rai. Tumayo siya. Humarap kay Baby. Isasara ko ang pwesto ko. Hindi dahil sa sumusuko na ako na hindi kasayuin. Kundi dahil hindi ito ang tamang paraan ng panliligaw upang bumalik ka sa imperyo ko. Napatitig si Baby sa kanya. Hindi pa ako tapos sa panunuyo, baby girl. Doon tuluyang naunawaan ni Raimundo na hindi mo mabibili ang pamilya. Hindi mo kayang lampasan ang pusong marunong magmahal at sa isang ina na punong-puno ng sakripisyo. Doon unti-unting nahulog ang puso ng CEO. Hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa paghangang hindi niya kayang sukatin ng pera. Nandito ka lang dahil natatakot kang mawala ang mana mo. Kinabukasan, maagang nagising ang Escanita. Hindi dahil sa usok ng uling, hindi dahil sa budots, kundi dahil sa isang lalaking nakaplansyadong polo, may hawak na brown envelope at mukhang naliligaw. Ma, may mayamang nawawala. Bulong ni Choco habang sumisilip sa siwang ng barong-barong. Baka bumalik na naman para manggulo. Kunot noong sabi ni Goya. Pagbukas si Baby ng pinto, muntik niyang mabitawan ng tabo sa kamay. Nandoon si Raimundo, may hawak siyang resume. Anong ginagawa mo? Tahimik si Rai. Inabot ang sobre na parang estudyanteng unang beses mag-a-apply ng trabaho. Good morning. Raimundo Fernandez Jr. Nandito para mag-apply. Napasinghap si Baby. Ha? Lumabas ang 6 na bata, parang naka-line up na audience. Apply, son? Tanong ni Wafer. Sa mama mo. Diretsong sagot ni Rai. Raimundo, kung prank to, hindi. Sinara ko ng pwesto ko. Sabi ko, titigil ako, di ba? Tumikim siya. Ngayon, gusto ko magtrabaho para sa'yo. Tahimik ang paligid. Kawawa naman ako, wala na akong trabaho. Bumalik ka na kasi sa akin para maging CEO ulit ako.
Hindi ito opisina. Hindi ako CEO, wala akong HR, at lalong wala akong perang ipapasahod sa'yo. 7 na kaming kumakain. Ayokong magdagdag pa ng isa pang pakainin at talagang suswelduhan ko pa. Okay lang. Raimundo, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Kaya kong linisan ng ihawan. Halos 200 piso lang ang kita namin minsan sa umaga. Okay lang kahit walang sweldo. Maghuhugas ka ng pinggan, maglilinis ng kanal, magtitiis sa init. Okay lang. Patutunayan ko sa yung kaya ko ring mabuhay bilang mahirap, baby. Gusto ko mag-sorry kasi hinusgahan kita without knowing ang mga pinagdaanan mo sa buhay. Hayaan mo lang ako. Napapikit si baby, parang inuubos ang pasensya ng buong buhay niya. Bakit? Ano ba nakain ng lola mo at ako pa talagang gusto niyang suyuin? Siguro nakita niyang mabuti kang tao at tama nga siya. Walang matinong taong bubuhay sa 6 na bata. Pinapahirapan mo lang sarili mo. Pero doon ako nabilib sa'yo. Walang halong biro, baby. Nakakabilib ka. Doon siya tumingin diretso kay Rai. Itutuloy kong panunuyo sa'yo, hindi dahil sa mana lang, baby. Kundi kasi gusto kong matuto magsimula sa ibaba. Kung saan nagsimulang respeto mo sa sarili mo. Hindi nakasagot si baby. Mama, bulong ni Milk. Pwede po ba siyang utusan? Napatawa si Hershey. Mukha po siyang hindi marunong magwalis. Napabuntong hininga si baby. Ay, fine. Helper na kita. Pero malinaw ha, wala akong ipapasahod sa'yo. Ngumiti si Rai. Totoong ngiti. Yes, boss. Doon nagsimula ang pinakamahirap na trabaho ng buhay ni Raimundo. Unang araw pa lang, sugat agad ang kamay niya sa alambre ng ihawan. Sir CEO, mali pong hawak niyo. Natatawang sabi ni Kisses. Hindi po yan wine glass. Dagdag ni Choco. Pinawisan siya, nausukan, napasigaw ng masunog ang daliri, pero hindi siya umalis. Tinuruan siya ni Goyang magbilang ng barya ng mas mabilis. Si Wafer ang nag-assign sa kanyang maghakot ng tubig. Si Milk ang tahimik na nag-aabot ng bimpo kapag napapahinto siya. At si Baby, pinapanood lang siya. Nakakatawa mga pangalan nyo. Buhay pa bang nagpangalan sa inyo? Nangunot ang noo ni Choco. Halaka, si Father Cheesecake nagpangalan sa amin sa ampunan. Wika ni Milk. Nagpigil ng tawa si Rai, maging si Baby ay natawa din. Goya, Milk, Wafer, Choco, Kisses, and Hershey. Ngumiti ang 6 na bata kay Rai kaya sumilay din ang ngiti sa labi ni Rai. May girlfriend ka na po, Sir CEO? Tanong ni Hershey. Marami ang babae. Umasim ang mukha ni Rai nang sabihin yon ni Baby. Ay, babaero ka po. Ayaw na pala kita para kay mama ko. Wika ni Choco. Tila na alarma doon si Rai. Hindi niya mawari kung bakit tila ayaw niya sa ideyang ayaw sa kanya ng 6 na batang halos ilang linggo pa lamang niyang nakakasama. Wala pa akong asawa at girlfriend. Single ako, kaya pwede sa mama niyo. Damula si Rai sa biglaan niyang sinabi. Maging si Baby ay hindi rin makapaniwala sa sinabi ni Rai. Gusto mo ba ang mama namin? Tanong ni Goya. Gusto niyo ba ako maging papa? Hindi na nakatiis pa si Baby at piningot ang tenga ni Rai. Kung ano-anong pinagsasasabi mo sa mga anak ko. Simula noon ay inaasar na ng 6 si Rai. Napansin na rin ni Baby ang pagbabago ng tingin niya sa mapagmataas na amo. Sa bawat pagyuko ni Rai para maglinis, sa bawat okay lang kapag napapagalitan niya, may unti-unting gumagalaw sa dibdib ni Baby. Isang bagay na matagal na niyang ikinandado. Isang gabi, matapos maubos ang paninda, napaupo si Rai sa bangkong kahoy, nanginginig ang kamay. Sir, pagod ka na po? Tanong ni Wafer. Ginulo ni Rai ang buhok nito. Masaya ako kasi malaki ang kita ng mama mo ngayon, pero mas masaya ako kung hindi na sir ang itatawag niya sa akin. At tagal ko na rito, bakit sir pa rin ang tawag niya sa akin? Ano po bang gusto niyong itawag namin sa inyo? Tanong ni Choco. Ayaw niyo talaga akong tawagin papa? Nagkatinginan ng 6 na bata. Hindi ka naman po namin papa. Ay tsaka nakareserba lang ang pagtawag namin ng papa sa lalaking mamahalin na mama namin. Bulong ni Goya. Naaawa nga kami kay mama. Maraming chismosa dyan na pinagsasabihan siya ng masasakit na salita kasi ang akala sa kanya ay babaeng mababa kasi may anak siyang 6 na walang ama. Bulong ni Milk. Nalungkot si Rai doon dahil isa siya sa nanghusga kay Baby. Kapag sinabi kong gusto ko mama niyo, tutulungan niyo ba ako sa kanya?
Hindi ba may kailangan ka sa mama namin? Tanong ni Wafer. Umiling si Rai. Wala na akong pakialam doon. Mas gusto kong manatili dito tapos alagaan kayo. Hindi ka naman bayad dito eh. Prangkang sabi ni Wafer. Alam ko. Hindi ka rin po namin kamag-anak. Dagdag ni Goya. Alam ko rin. Tahimik siyang umiti. Pero salamat na tinatanggap niyo ako. Hindi alam ni Rai na sa simpleng pangungusap na yon, unti-unti na niyang binabago ang kahulugan ng pamilya sa sarili niya. At sa di kalayuan, si Baby ay nakatingin. Sa unang pagkakataon, hindi na rin sarado ang puso niya. Sa isang eskanita sa Tondo, habang ang isang CEO ay naglilinis ng ihawan at 6 na batang tumatawa sa paligid niya, doon nagsimulang matutong magmahal ang lalaking dati sanay lang mag-utos. Natatakot na ako. Nahuhulog na ba ako kay Raimundo? Tanong ni Baby sa hangin. At doon nagsimula ang kwentong walang involved na pera, pero puno ng tunay na pagpapahalaga sa mga taong nasa paligid niya. Lumipas ang ilang araw. Naging normal na sa eskanita ang presensya ni Raimundo. Lumipas ang ilang araw. Naging normal na sa eskanita ang presensya ni Raimundo, ang CEO na natutong maghugas ng pinggan, magbilang ng sukli, at matulog sa plastic na monoblock habang naghihintay ng customer. Mama, natututo na po siya mag-ihaw. Proud na wika ni Hershey. Hindi pa rin po pantay ang luto. Kontra ni Goya. Pero hindi nasunog. Dagdag ni Milk na mahina ang boses. Napailing lang si Baby habang pinagmamasdan si Rai na pawis sa harap ng ihawan. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung matatawa ba siya o mag-aalala. Isang hapon, biglang kumulimlim ang langit. Malakas ang hangin. Nagmadali ang mga suki. Ma, parang uulan! Sigaw ni Wafer. Bilisan natin! Utos ni Baby. Pero imbes na umatras, mas lalo pa nagmadali si Rai. Siya nag-ayos ng trapan, siya nagbuhat ng mesa, siya nagtakbo para kunin na nakasampay na mga apron. Sir CEO, pabayaan niyo na po yan! Sigaw ni Choco. Helper ako, trabaho ko to. Sa gitna ng ulan, basa ang polo niya. Nanginginig ang kamay niya pero tuloy lang sa pag-ihaw. Raimundo, tama na! Sigaw ni Baby. Hindi siya sumagot. Mas lalo siyang bumilis. Para bang may hinahabol. Para bang may pinapatunayan kay Baby at sa mga anak nito. Hanggang sa biglang napahawak siya sa mesa. Nanlalabo ang paningin ni Rai. Sir? Bulong ni Milk. Bumagsak si Rai. Nagkagulo ang eskanita. Ma! Nahimatay ang poging CEO! Sigaw ni Hershey. Agad lumuhod si Baby. Hinawakan na noon ni Rai. Ang init. Nilalagnat siya. Dinala nila si Rai sa loob ng barong-barong. Pinahiga sa lumang banig. Hindi mapakali ang 6 na bata. Mama, mamamatay po ba siya? Nanginginig na tanong ni Milk. Hindi. Mabilis sa sagot ni Baby. Hindi ko hayaan na mamatay siya. Pinunasan niya noon ni Rai gamit ang basang bimpo. Tahimik niyang pinagmamasdan ang lalaking minsang nagpaluha sa kanya at ngayon ay halos hindi makadilat. Baby, hindi pa ako mamamatay. Hindi mo pa ako sinasagot. Pakasalan mo na kaya ako. Mahina ang boses ito. Napahinto si Baby at malakas na kinurot sa tagiliran si Rai. Panay biro kasi ang lumalabas sa bibig kahit na mukha na itong mamamatay. Huwag mo akong paalisin. Gusto ko pang matuto. Hindi niya alam kung bakit, pero may kumurot sa dibdib ni Baby. Lumipas ang 3 araw, may sakit pa rin si Rai. Tahimik ang eskanita. Nakatulog na mga bata sa tabi ni Rai, parang mga kuting na nagbabantay. Si Baby ay nakaupo lang sa gilid. Hawak ang baso ng sabaw na pilit itong pinapainom sa kanya. Biglang may tumigil na itim na sasakyan sa labas. Bumaba si Doña Reyna dahil nalaman niya ang kalagayan ng amo mula sa driver nito. Nasaan si Raimundo? Malamig niyang tanong. Lumabas si Baby. Nagpapahinga. Iuuwi ko siya. Nakataas ang kilay na tura nito. Ayaw niya. Bahagyang umangat ang kilay na matanda. Hindi ikaw ang magdedesisyon para sa apo ko. Hindi ba't nagpapanggap lang kayo? Tama po. Pero siya mismo nagpasya na manatili dito.
Pumasok si Doña Rina sa barong-barong. Natigilan ito. Sa banig, nakahigang apo niyang sanay sa king-size bed. Katabi ang 6 na batang natutulog habang hawak ang kamay nito. Tahimik siya napahinga. Mukhang natuto ka na nga, Raimundo. Bulong ng matanda. Baby, let's talk. Dahan-dahang lumapit si Baby. Hindi ko siya pinilit manatili dito, Doña Rina. Alam ko, dahil ako ang dahilan kung bakit kanya sinusuyo. Dahil kailangan kanya para maibalik sa kanyang pagiging CEO. Mataray na wika nito. Napatingin na matanda sa kanya. Ikaw ang babaeng ininsulto niya, tama? Tanong nito. Tumango si Baby. Sandaling katahimikan. Salamat. Nanlaki ang mata ni Baby. Ikaw ang unang taong nagpakita sa kanya kung paano maging tao. Hindi mo sa sarili niyang imperyo. Wika ulit ang matanda. Hindi makapagsalita si Baby. Baby. Mababa ang tinig ng matanda. Wala ang lamig ng CEO aura. Hindi ako marunong magmakaawa. Pero ngayong gabi, lulunukin ko ang pride ko. Napasinghap si Baby. Subukan mo ulit ang apo ko. Diretso nitong sabi. Hindi bilang CEO, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang lalaking natutong lumuhod at humingi ng tawad sa iyo. Napatingin si Baby kay Rai. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Mahigpit ang hawak sa kamay ni Milk. Kung totoo ngang natuto na siya, dugtong ni Doña Rina. Babalik ka sa Fernandez Empire, hindi para maging utusan, kundi para maging salamin niya. Ikaw ang susukat kung nagbago nga ba. Nanlamig ang palad ni Baby. Hindi ko kailangan ng imperyo. Mariin yan sagot. May pamilya na ako rito. Tumango ang matanda. Alam ko, at yun ang dahilan kung bakit ikaw ang gusto kong bumalik. Tumayo si Doña Rina at humarap sa kanya. Walang bahid ng pangmamaliit. Patutunayan ko sa'yo, wika nito, na hindi na siya ang dating Raimundo na umapak sa dignidad mo. Ibabalik ko ang lahat sa kanya. Posisyon, kapangyarihan, pera. At doon ko siya susubukin. Humigpit ang panga ni Baby. At kung bumalik siya sa dati, babaero, mapagmataas at masungit. Kung mas pinili niyang imperyo kaysa sayo, mariing sagot ng matanda. Ako mismo ang lalayo sa kanya. Ako mismo ang babawi ng lahat. Tahimik na napatawa si Baby. Mapait at takot ito na baka siya lamang ang umiibig kay Rai at kaya lamang ito nananatili kasama mga anak niya ay dahil kailangan siya nito. At gusto niyo ring umalis ako agad. Dugtong niya. Oo. Walang sinayang na oras na sagot ni Doña Rina. Tumulo ang luha ni Baby. Mabilis niya itong pinunasan. Baka ako lang nagmamahal sa aming dalawa, Doña Rina. Tiyak kapag nakuha niya lahat ay tatalikuran niya ako. Ininsulto na niya ako dati. Lumambot ang mata ng matanda. At ngayon, ikaw ang hihilingin kong umalis para patunayan na kaya kanyang sundan. Biglang umungol si Rai. Bahagyang dumilat ang mga mata, hinahanap si Baby. Baby, paos sa bulong nito. Asan ka? Nanikip ang dibdib ni Baby. Lumapit siya at inayos ang kumot ni Rai. Hinalikan ng noon nito. Isang halik na puno ng paalam. Kinabukasan, nagising si Raimundo sa malamig na liwanag ng umaga. Wala na ang amoy ng uling. Wala nang ingay ng eskenita. Wala nang 6 na batang laging nag-aagawan sa barya. Gising ka na. Malamig na wika ng kanyang lola. Agad siyang bumangon kahit nanlalambot pang katawan. Nasaan si Baby? Ang baby ko, ang mga anak niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, iniabot nitong isang folder. Binabati kita. Wika nito. CEO ka ulit. Nanlaki ang mata ni Rai. Lahat. Dugtong ni Doña Rina. Ang posisyon mo, ang kumpanya, ang pangalan mo sa board. Lahat ng nawala, ibinalik ko. Nanahimik si Rai. At si Baby? Muling tanong ni Rai, mas mahina ang boses. Doon lang tumingin ng diretso sa kanyang matanda. Pumayag siyang bumalik sa Fernandez Empire. Sagot nito. Noong sinundo kita ay napapayag siyang bumalik bilang head janitress para daw lumayo ka na sa kanya at sa mga anak niya. Tulog ka nun. Parang may humigpit sa dibdib ni Rai.
Sa Fernandez Empire, muling nag-ingay ang gusali. Bumalik ang lahat pero parang may bigat sa puso ni Rai na nais niya makausap si Baby. Hindi niya mahanap si Baby hanggang sa pumasok siya sa boardroom. Nakatayo si Baby sa gilid. Simpleng uniform ang suot. Good morning, Sir Fernandez. Formal na bati ng isa sa mga board member. Nandito po ang head janitress para maglinis na personal na inirekomenda ni Doña Rina habang ongoing ang meeting. Head janitress? Nanlalamig ang palad ni Baby. Nagumpisa ang meeting. Habang naglilinis si Baby, maraming board of members na winelcome si Rai. Inasahan na ni Baby na hindi siya papansinin ng CEO dahil sino ba naman siya. Napapangiti si Doña Rina. Rai, wala ka bang girlfriend? Tanong ni Doña Rina. Natigilan doon si Rai at napakuyom ang kamao niya habang nakatitig kay Baby. Nakatingin sa kanya ang board members, naghihintay ng sagot. Dahan-dahan tumayo si Rai. Nilunok niya ang laway. Nilunok ang kaba. Nilunok ang ego na minsan ang naging dahilan ng lahat ng sugat na ibinigay niya kay Baby. May nililigawan ako. Mariing sagot ni Rai. Nagkatinginan ng boards. Talaga? Nakangiting tanong ng isa. Apo ba ng kaibigan ni Doña Rina? O anak ng... Umiling si Rai. Hindi. Tumahimik ang silid. Isa pang board member ang tumawa na mahina. Baka model, socialite. Umiling ulit si Rai, mas mariin. Isa siyang single mom. Madiskarteng single mom. Dugtong niya. Na minsan ko nakaaway. Actually, gusto talaga ni Lola na magkapamilya ako. At nais ko rin naman basta sa kanya at sa 6 na batang nagpasaya sa akin. Napatingin si Doña Rina sa apo. Nagpipigil ng ngiti. Dahil ninakaw niyang pagkain ko noon sa penthouse ko. Pagpapatuloy ni Rai, hindi inaalis ang tingin kay Baby. Pero hindi lang pagkain ang ninakaw niya sa akin noon. Huminto siya. Ramdam ni Baby ang bigat ng mga salitang paparating. Nanginginig ang kamay niya sa mapa. Kundi pati ang puso ko. Isa siyang janitress. Isang malakas na tawa ang pumutok sa boardroom. Ha? Joke ba yan? CEO ka, Sir Rai. Single mom yun. Tumawang ilan, may pumalakpak pa. Good one! Sigaw ng isa. Janitress lang? Ang bae mo? Good joke! Tumama ang bawat halakha kay Baby na parang sampal. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Hanggang sa maramdaman niyang nanginginig na ang dibdib niya. Hindi kami magkapareho ng mundo. Sigaw ng isip ni Baby. Ano bang inaasahan ko? Nabitawan niya ang map. 1 segundo lang. Pagkatapos, tumakbo siya palabas. Baby! Sigaw ni Rai. Pero huli na. Umiiyak na siya lumabas ng boardroom. Sa hallway, doon na bumigay ang tuhod niya. Bakit ko ba iniisip na may puwang ako sa mundo mo? Janitress lang ako, Rai. Wala lang humahad lang sa aming ibang tao pero tilang estado namin sa buhay ang kalaban namin. Wika niya sa kanyang isipan. Sa loob ng boardroom, biglang nagbago ang aura. Tumigil ang tawa. Tumigas sa mukha ni Raimundo. Ito ba ang nakakatawa sa inyo? Malamig niyang tanong. Walang sumagot. Ang pagtawanan ng babaeng nagpakain sa akin nung wala akong kahit ano. Nanginginig ang boses niya sa galit. Ang babaeng nagpatulog sa akin sa banig habang may lagnat ako. Tumahimik ang lahat. Kung sa tingin niyo biro sinabi ko, kayo ang problema, hindi siya. Huminga siya ng malalim. At malinaw ko lang sasabihin. Wika ni Rai. Tumingin isa-isa sa board. Kung hindi niyo kayang igalang babaeng gusto kong ligawan, hindi niyo rin ako ginagalang bilang CEO. Tumayo si Doña Rina. Sa unang pagkakataon, wala siyang sinabi. Tahimik siyang tumango. I love that girl. Dahil sa kanya natutong apo ko. At doon naunawaan ng lahat. Hindi biro ang sinabi ni Raimundo. Kung hindi niya kayang respetuhin si baby ko, bumababa na ako sa posisyon ko bilang CEO. Malamig na wika ni Rai bago tumalikod para sundan ang baby niya. Samantala, sa labas ng gusali, si baby ay naglalakad ng walang direksyon. Umiiyak, hawak ang dibdib. Hindi niya alam na sa mismong araw na yon, pinili na siya ni Raimundo. Hindi bilang kahinaan, kundi bilang mundo. Malakas ang ulan kinagabihan. Sa labas ng Fernandez Empire, walang payong si Raimundo. Hindi siya nag-atubali matapos na i-file ang pagbaba niya sa posisyon. Lumusong siya sa baha.
Sir, saan po kayo pupunta? Sigaw ng driver. Hindi siya lumingon. Sa bahay kung nasaan ang mga anak ko, mga matatamis ang pangalan. Sagot niya. At hindi sa penthouse ko. Sa tondo, sa barong-barong na minsan niyang tinawag na marumi, sa lugar na nagturo sa kanya kung ano ang malinis sa pagmamahal. Sa kabilang banda, si Baby ay nakaupo sa sahig ng kanilang barong-barong. Tahimik ang 6 na bata. Mama, babalik pa ba si Sir CEO? Mahinang tanong ni Milk. Napapikit si Baby. Hindi ko alam, anak. Pabulong yan sagot. At okay lang kahit hindi na. Pero nagsisinungaling siya. Dahil sa bawat patak ng ulan, umaasa pa rin ang puso niyang kakausapin siya ni Ray. Hindi kalaunan ay may kumatok. Ma, nagulat si Hershey. May tao sa labas. Hindi gumalaw si Baby. Hanggang sa marinig niya ang boses sa lalaking hinihintay niya. Baby, ako to. Nanlaki ang mata niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At doon niya nakita si Raimundo. Basang-basa. Pero ang mata ni Ray ay buong-buo. Baliw ka ba? Sigaw ni Baby nanginginig. CEO ka! Umuulan! Baha sa labas! Lumuhod si Ray sa harapan niya. Literal. Sa putik, sa ulan. Sa harap ng 6 na batang nakatingin. Hindi na ako CEO, sabi ni Ray. Tumigil ang mundo. Ano? Halos pabulong na tanong ni Baby. Inabot ni Ray ang isang papel. Bumaba na ako sa posisyon. Wika nito. Please, tanggapin mo ulit ang resume ko bilang tatay ng mga bata. Napatras si Baby. Ray, wag mo kong lokohin. Hindi kita niloloko. Putol niya. Niloloko ko lang ang dating sarili ko. Kung hindi ko aamin na, mahal na kita. Tumayo si Ray at humarap sa mga bata. Milk, Goya, Wafer, Choco, Kisses, Hershey. Isa-isa niyang binanggit ang pangalan ng mga matamis sa buhay nila ni Baby. Hindi ko alam kung kailan ako natutong maging handang magmahal. Pero alam kong dahil sa inyo. Lumapit si Milk, hinawakan ang kamay ni Ray. Hindi ka na po CEO? Tanong niya. Ngumiti si Ray. Yung ngiting walang titulo. Helper na lang, sagot ni Ray. Kung papayag ang mama niyo, pwedeng papa niyo. Pumutok ang luha ni Baby. Bakit? Sigaw niya. Bakit kailangan mo isuko ang lahat para sa amin? Lumapit si Ray sa kanya, hindi siya hinawakan agad. Dahil nung nasa itaas ako, pabulong niyan sabi. Wala akong alam sa pag-aasawa. Ayokong mag-asawa pero nang hinalikan mo ko, nalasa kang adobong dapat pagkain ko ng gabing yun. Alam kong ikaw ng babaeng para sa akin. Nung nagwalis ako sa tabi mo bilang helper mo sa barbecuehan, natutunan kong ang pamilya pala hindi pinamumunuan. Inaalagaan yun at minamahal. Hinawakan niyang pisngi ni Baby. Hindi ko kaya maging CEO ng mundo mo. Dugtong niya. Pero kaya kong maging helper sa buhay mo at ama na hinihiling mong magkaroon ng mga anak mo. Tahimik ng ulan. Tahimik ang 6 na bata hanggang sa sabay-sabay silang yumakap kay Ray. Papa? Mahina ngunit buo ang tanong ni Hershey. Napatingin si Ray kay Baby. Paano ba yan, baby girl? Papa na raw nila ako. At doon tuluyang umiyak si Baby bago dahan-dahan na tumango. Ilang buwan ang lumipas, sa eskanita may bagong karatula. Baby's ihawan with Ray, the helper with their sweetest flavors. Natutunan nilang hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa posisyon. Hindi lahat ng kayamanan ay nasa pera. Minsan kailangan mong bumaba para matutong tumingala sa tamang pagmamahal. Tahimik ang eskanita na maggabi. Nakahiga si Baby at Ray sa bubong, nakatingin sa langit. May pinagsisisihan ka ba? Tanong ni Baby. Tumagilid si Ray at tinignan siya. Meron, sagot niya. Na hindi kita nakilala ng mas maaga. Sana naging 10 anak natin. Ngumiti si Baby, may luha sa mga mata. Pero kung hindi ako nagnakaw ng pagkain mo, hindi ka aabot dito. Hinawakan ni Ray ang kamay niya. At kung hindi mo ko sinampal nun, pabulong na wika ni Ray. Baka gutom pa rin ang puso ko hanggang ngayon. Sa loob ng bahay, maririnig ang tawanan ng 6 na bata. Sigurado kang hindi ka na babalik muna sa pagiging CEO? Natawa si Ray at hinaplos sa malaking tiyan ng asawa. 1 taon na pala akong helper mo, no? Tsaka na ako babalik sa Fernandez Empire kapag lumabas na sina Cookies and Cream.
Oo, 1 taon na nakararaan simula nang ikasal sila at nangako sa altar. Ngayon pa lang babalik si Rai sa posisyon niya bilang CEO na matagal na nais na ibalik sa kanya ni Doña Rina, pero nais niyang tanggapin pagkatapos maipanganak ang kambal nila ni Baby. Kailangan kong kumayod. Lumalaki ng pamilya natin. Natawa si Baby at niyakap ang asawa. Nabura ang babaerong si Rai sa mata ni Baby. Ngayon, nauunawaan na ni Baby. Ang tamang lalaki ay hindi yung paakyatin ka sa mundo niya, kundi yung handang bumaba at manatili sa mundo mo, gaano man ito kaliit. Iyon ang ginawa ni Raimundo Fernandez Jr., na naging instant ama ng 6 na mga anak ni baby girl Domingo Fernandez. At dito nagtatapos ang kwento ng isang babaeng ipinaglaban ang dignidad. Maraming salamat sa pakikinig at pagsubaybay sa kwento ni na Baby at Raimundo. Isang kwento ng pagmamahal, pamilya at pagbabagong dulot ng tunay na pagmamahal. Ako nga pala si Aga, ang orihinal na may akda ng kwentong ito. Sa huli, natutunan natin na hindi ang titulong hawak mo ang magdidikta ng halaga mo, kundi ang kakayahan mong magmahal at pahalagahan ang mundo ng mga mahal mo.